iglesia at panalangin para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. So, handa na po ba kayo? Hindi, magkwentuhan muna tayo. Sige po, tayo po ay magsitayo at awitan po muna natin ang ating Panginoong Diyos. Hanayan po natin sa umagang ito yung kanyang banal na Espiritu. Hayaan natin na manahan sa atin yung presensya ng Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hayaan mo na kami ay umawit sa iyo. Sumapa sa iyo, Diyos, sa umagang ito. Bilang paninimula ng gawain ito na para sa iyo, Diyos. Panginoon, narito po kami at lubos na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inisip po kami, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. At hayaan mo, Lord, na marinig mo, Panginoon, ang aming mga daing, ang aming mga kahilingan para sa aming bayan, para sa aming iglesia, para sa aming mga mansuhan, sa aming pamilya. Lord, nawa ay naging katanggap-tanggap sa iyo, Diyos, ang aming aawitin na para sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah.
sambahan na para sa iyo, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. At muli po, O Diyos, patuloy mo po kaming dinggin sa aming mga dalangin sa umagang ito, Panginoon, para sa aming pamilya. Amin pong tinatawagan ang aming kapatid na si Pastor Anet para sa panalangin para sa aming bayan. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sa umagang ito, sambahin ka, Lord God. Dakilain ka, aming Ama. Sa umagang ito, bago kami lubos ang lumapit sa inyo, Lord, nagpapakumbaba po kami, Lord God. Ano man nakita mong bahid ng kasalanan sa aming buhay, sa isip, sa puso, at sa aming pagkatao, Lord. Patawarin mo kami, Lord God. Linisin mo kami sa oras na to, Lord. Gawin mo kaming karapat-dapat sa aming paglapit sa inyo, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa paglilinis mo sa amin. Sa umagang ito, Lord, tinataas po namin sa inyo. Sama-sama kaming itinataas sa inyo ang aming bansang Pilipinas, Lord. Dalangin namin, Lord, na kayo po ang patuloy na kumilos, patuloy na gumabay sa aming bansa, Panginoon, Lord God. At itinataas ko po ang aming President, Panginoon, na si Marcos, Lord God, Jr. Patuloy na abutin mo siya, Lord God. Hilusan mo siya ng iyong kapangyarihan, Lord. At higit sa lahat, makakilala sa inyo, Lord God. Tulungan mo siya sa aming bansang Pilipinas, sa kanyang pamumuno, Lord God. Naway, Lord God, magkaroon siya ng personal na pagkakilala sa inyo. Magkaroon siya ng banal na takot sa inyo, Panginoon, upang patuloy na mapamunuan niya ang aming bansang Pilipinas sa tama, Panginoon, na may pagmamahal, Panginoon, sa aming bansa. Lord, ganun din ang kanyang mga kabinete, Panginoon, mga senador, mga kongresista hanggang sa pinakababa, Panginoon, na opisyal ng aming bansa. Patuloy namin tinataas sa inyo sila, Panginoon, Lord God, na Panginoon, patuloy na ikaw ang maghari sa kanilang buhay, Lord God. Magkaroon sila, Panginoon, ng relasyon sa inyo, Panginoon, upang ang kanilang pamumuno, Panginoon, Lord God, sa aming bansa ay magkaroon, Panginoon, ng magandang pamumuno, Panginoon, Lord God. Hindi lamang, Panginoon, sa kanilang personal na buhay, Lord, higit sa lahat sa mga taong pinamumunuan nila, Lord God. Lord, dalangin namin, gamitin mo sila, Panginoon, para sa aming bansa, Panginoon, Lord God, na maging maayos, magkaroon ng peace and order ang aming bansang Pilipinas. Hindi lingid sa inyo ang mga nangyayari, Panginoon, na kaguluhan sa aming bansa, Panginoon, Lord God. Subalit, Lord, kayo ang pumili sa kanila bilang mga leader namin, Lord God. Dalangin namin, Lord, na sila po ay magkaroon, Panginoon, ng tamang pamamalakad. Magkaroon sila ng takot sa kanilang sarili na gumawa ng hindi maganda sa aming bansa, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na magkaroon ng pag-ibig, Panginoon, sa kanilang mga puso, Lord God, sa pamumuno sa aming bansa, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, na patawarin mo po ang aming bansang Pilipinas sa lahat na nagawang kasalanan, Lord God, na sinabi mo rin sa 2 Chronicles chapter 7, Panginoon, Lord God, na if my people are humble down and pray, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, na you will heal our land, Panginoon, Lord God, and forgive our land, Panginoon, Lord. Kaya, Lord, salamat po sa iyong salita, Panginoon, na kung kami ay lalapit sa inyo at magpakumbaba, patatawarin mo ang aming bansang Pilipinas, Lord God. Kaya, Lord, tulungan mo ang aming mga namumuno na magpakumbaba sa inyong harapan, Panginoon, maging ang mga taong sa Pilipinas, Panginoon, upang patuloy na ang aming bansa ay
malungkot sa mga nagawang kasalanan, Lord God. At mapagpala ang aming bansang Pilipinas. Pagpalain mo Yes, ang aming Lord. bansang Pilipinas, Lord God. Ikaw lamang ang aming kailangan, Panginoon. Ikaw lamang may magagawa sa aming bansang Pilipinas, Lord. Apart from you, Lord, we are nothing, Lord God. Wala kaming kakayanan, Panginoon, pero kayo, Lord, may kakayanan upang abutin, Panginoon, ang aming mga leader ng aming bansa, upang magkaroon sila ng puso, magkaroon sila, Panginoon, ng pag-ibig sa bawat mga nasasakupan nila, Lord God. We entrust to you, O Lord God, everything, Lord God, we entrust to you, Lord, dahil ikaw lamang may magagawa sa aming bansa. Maraming salamat po, pagpalain mo po ang mga leader namin, pagpalain mo po ang aming bansang Pilipinas. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, po. Lord, Panginoon, maraming po salamat sa katugunan mo, O Diyos, sa aming bahal na bansa. At gayon din, Panginoon, sa aming mga iglesia, ang TLGR, at maging sa mga aming family, Lord, ay buong puso naming pinagkakatiwala at nilalagak sa iyong mga kamay, O Diyos, na mangyari po, Ama, ang kalooban mo sa aming church at maging sa aming pamilya, Lord, at ikaw po ang patuloy na pangunahan po, Lord, ang aming puso, ang aming buhay, upang mapatugunan po namin ang pangailangan dito sa aming church at maging yung aming mga mahal sa buhay ay aming maisama, Panginoon, sa gawain mong ito, Panginoon, upang patuloy na maranasan nila yung kapayapaan, kagalakan, kalakasan na nagmumula sa iyo, Diyos. Ama, maraming pong salamat at seliyon po ng iyong banal na dugo ang aming mga kahilingan, dalangin para sa aming bayan at para sa aming iglesia, ang aming mga pamilya, Panginoon. Ama, muli po, maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpak, isang malakas na palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah! Salubungin natin ang masayang palakpakan, pagpuri at pagsamba ang ating July. So nakalampas na tayo sa ika-6th month, no? Malapit na mag-bare months. Purihin ang Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah, God. Let's all be ready to clap our hands, to jump, to dance, to glorify the Lord our God. Hallelujah, Lord. Let's go.
pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, ang pangalan mo'y nadakilain, wala na siyong maihahabing. Ang awit ko'y iyong titinig. Sabay-sabay! Langit ang aking nadarama, tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama, tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Bring out Diyos. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo nadakilain, wala na sa'yong maihahabing. Ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo, langit ang aking nadarama. Hallelujah! Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, Lord! We give you all the glory and honor, God. Salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, we're very thankful, Panginoon Diyos. Dahil sa lahat, Panginoon Diyos, ng circumstances na nangyayari sa aming mga buhay, Panginoon, meron kaming isang tunay na Diyos na takbuhan namin, O God. Tunay na Ama na palaging nakaalalay sa bawat isa. And as we sing the song, Panginoon, remind us, Lord God, how we can run to you, Panginoon Diyos. Na paano mo kami kayang yakapin, how you can embrace us, Panginoon Diyos. And as we sing this song, Lord God, this is going to be, church, let's do this as a prayer. And let's worship and honor our God. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord. Come on, church. Lift your voice to Jesus. Mag-usal ka ng panalangin sa pamamagitan ng iyong mga bibig. Tawagin mo ang Panginoon. Lumapit ka sa Diyos. Run to God if needed, because we always need Him. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Your voice on the sparrow, and your hand it comforts me.
Spirit.
sa pagkakataong itong mapapurihan at masamba ka, Panginoon. Lord, we lift everything to you, O God. And right now, Panginoon Diyos, nakikita mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. You see everything, Panginoon. Transparent sa iyo ang lahat, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, kung nasasaktan kami. Nakikita mo, Panginoon, kung masaya kami. Nakikita mo, Lord, kung meron kaming pinagdadaanan, Panginoon. And right now, Lord God, ang tanging hiling namin, Panginoon Diyos, ay yakapin mo ang bawat isa sa kanya-kanyang journey na dinadaanan. Ano mang season ng buhay na meron kami ngayon, Panginoon Diyos, nawa lagi naming mag-glorify ang pangalan mo, Panginoon. At ang dalangin namin, Lord God, kahit hindi namin nauunawaan ang mga nangyayari sa buhay namin, Panginoon, nandyan ka pa rin, Panginoon, kasama namin, Panginoon Diyos. Right now, Lord God, we praise you and we glorify your name, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi kami magsasawang purihin at sambahin ka, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord God. Right now, Panginoon, alam namin na may gagawin ka sa umagang ito, Panginoon. As we hear your word, alam ko, Panginoon, nahahawakan mo ang puso ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 So tayo po ay magpapatuloy na sa ating tema sa A Fruitful Christian Life is a Soul Winner. So, inaanyaya ko po muna kayong tumayo. Andito pala yung aking anak na bunso. Praise God. At nakadalo pa rin siya. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming po salamat sa umaga pong itong muli na kami po ay pinagsama-sama mo, Lord, sa lugar na ito upang kami ay sumamba sa iyo, magpuri sa iyo at makarinig ng iyong banal na salita, Lord, na pinagkaloob mo sa akin na aking ibabahagi sa umagang ito, Lord. Salamat po, O Diyos, dahil alam ko na ikaw ang naglagay nito sa aking puso upang patuloy naming malaman kung ano po yung nais mo sa aming buhay upang kami po ay magbunga. Lord, salamat po. Buksan mo po ang aming puso at ang aming isip, ang aming tenga, Lord, sa iyong mga salita na ipagkakaloob mo sa amin sa araw na ito ng pamamahinga. Lord, dalangin po namin, Lord, na patuloy na ilagay mo po sa aming puso yung mga salita mo, Diyos, na patuloy naming naririnig sa iglesyang ito ng TLGR. Panginoon, maraming salamat po at ikaw ang patuloy na maluwalhati at mapapurihan sa gawaing ito ng TLGR, Panginoon. Ama, muli po, maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay magsipuna. So, ano po ba yung ating topic ngayon? Pwede ba yung alam niyo ba na bukas impeachment na? So, yun na lang kaya pag-usapan natin para paglabas natin dito, watak-watak na tayo. Pero hindi po. Ito po yung tema ng ating pag-uusapan. A Fruitful Christian Life, a Soul Winner. Amen? So, kung atin pong mapapansin, yung ating tema, A Fruitful Christian Life is a Soul Winner. So, malinaw po na tumutukoy ito sa atin, sa'yo, at sa akin. Sa ating lahat, we are a soul winner. Soul winner ka. Amen po ba? Sabihin mo sa sarili mo, I am a soul winner. Amen. We are a soul winner. At dahil soul winner ka, dapat ay makikita ito sa mga
taong nakapaligid sa'yo, sa buhay mo na mabungang Kristiyano ka. So yun dapat yung nakikita sa atin, na ikaw ay mabungang Kristiyano. Pero ang tanong, paano namumunga ang isang soul winner? So atin pong himay-himayin, sandali, na mabilisan lang itong ating scripture sa John chapter 15 verse 1 to 8. Sabi po rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapagligtas. Si Jesus ang puno, ang nagpapakain, nagbibigay buhay, at pinagmumulan ng lakas. At ang Diyos naman ang magsasaka na nangangalaga, nagmamalasakit, at nag-aayos sa atin upang maging handa na mamunga. Amen? Sa verse 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay kanyang inaalis at ang bawat isa na nagbubunga ay kanyang nililinis upang ito'y handang mamunga. Amen? So ang Diyos Ama ang magsasaka na nangangalaga ay nagpuputol ng mga tuyong sanga. Ito yung mga taong nagkukunwaring sumasampalataya sa Panginoon, ngunit walang mabuting gawa. Sila yung pinuputol. Yung mga nagkukunwaring nananalig, naniniwala sa Panginoon. Pero makikita sa kanilang buhay na wala silang mabuting gawa. Ang sangang nagbubunga ay kaniyang nililinis, dinidisiplina o hinuhubog sa pamamagitan ng mga pagsubok para mas lalo pang dumami ang bunga. Kaya tama lang yung ginagawa dito sa church natin, na tayo ay dinidisiplina para tayo mamunga. Amen? Sa verse 3, kayo ay malinis na dahil sa salita na aking sinasalita sa inyo. Ang mga alagad ay naging malinis hindi dahil sa sarili, kundi dahil tinanggap at pinaniniwalaan nila ang mga turo at katotohanan ni Jesus. Sa verse 4, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang isang sanga ay walang sariling kakayahang mabuhay o mamunga kung ito ay hiwalay sa puno. Ang pananatili ay nangangahulugang araw-araw na pag-uugnay ng ating buhay kay Jesus. Tama po ba? Sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod. Doon po, dapat tayo ay mananatili. Sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ito po yung pinakabuod ng talinhaga kung paanong ang sanga ay dumadaloy ang katas mula sa puno. Ang Kristiyano ay kailangan ang biyaya ni Jesus upang makagawa ng mga gawang kalugod-lugod sa Diyos. Sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Ito ay babala tungkol sa kahihinatnan ng pagtalikod kay Jesus. Ang mga taong tumatanggi na manatili sa Kanya ay mawawalan ng buhay na walang hanggan at hahatulan. Malinaw po doon. Sa verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ito'y ay ibibigay sa inyo. Ang pananatili kay Jesus ay nagbabago ng ating mga ninanais kapag ang kanyang salita ang nagpapatakbo ng ating buhay. Ang ating mga panalangin ay naaayon sa kalooban ng Diyos, kaya ito ay nasasagot kung tayo'y nananatili. Amen? Sa verse 8, sa pamamagitan nito ay napaparangalan ang aking Ama na kayo ay magbunga ng sagana
at sa gayon ay magiging mga alagad ko. Ang layunin ng pamumunga tulad ng pagmamahal, kabutihan at paglilingkod ay hindi para sa ating sariling papuri, kundi upang purihin at luwalhatiin ng Diyos Ama. Amen? So, ganyan namumunga ang isang soul winner. Kailangan ay nananatili kay Jesus upang lalo pang sumagana at magbunga. So, ang bunga ay kadalasang tumutukoy sa panlabas na kilos, salita, o resulta na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng ating puso o spiritual na buhay ng isang tao. Amen? So kaya po ang mensahe sa atin ng Panginoon na may title na What Kind of Heart Do I Have? Amen? So, on behalf of our head pastor, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil muli ay tinayo niya sa linggong ito para magbahagi, para magdala ng banal na salita ng Panginoon. Napakaganda po ng ituturo sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Anong klaseng puso meron ka? Sabi nga po doon sa Matthew 12 verse 33, patungkol po ito doon sa bunga nakikilala ang isang puno. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. So doon ay itinuturo dito na ang tunay na karakter ng isang tao ay nakikita kung ano ang laman ng kanyang puso. Kung paano ang isang mabuting puno ay namumunga ng mabuti, ang taong may mabuting puso ay nagpapakita ng kabutihan sa kanyang buhay. So nakikilala ang tunay na kalagayan ng ating puso o ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang magawa at salita. Tulad ng isang puno na nakikilala sa uri ng mga bunga nito. So sino ang puno? Si Jesus, ating Panginoon. Dahil siya ang puno at tayo ay mga sanga, dapat ang lumalabas na bunga sa atin ay mga mabubuting gawa. Amen? Yung makikita to sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Yung love, yung joy, yung peace, yung forbearance o patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So yun po, yung bunga ng Espiritu na dapat na nasa atin. Kaya ako, lagi kong ipinapanalangin ito eh. Sa tuwing mananalangin ako, lagi kong isinasama tong bunga na ito ng Espiritu. Sa tuwing aalis ako, lalo sa labas, maraming mga tukso, maraming mga madadaanan kang mga ipapakita sa'yo ng kaaway. Lagi ko itong iniisip, lagi ko itong inaalala. Itong bunga ng Espiritu. Kaya, kung ito ay lagi nating dala-dala, walang imposible na tayo ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang imposible na kung ano man yung mga kahilingan natin ay tutugunin ng Panginoon. Amen? Kaya ngayon, mga kapatid, ay meron pong 7 uri ng puso ang ituturo sa atin ng Panginoon sa araw na ito. 7 uri ng puso. So, nabilis lang po dahil 45 minutes lang yung binigay. Pero 7 po ito. Number 1, hardened heart. The hardened heart. So maraming tao ang mukhang okay sa labas, nakangiti, nagsisimba, nakikinig, pero sa loob,
sarado ang puso. Nandiyan pa ba kayo? Parang cellphone na naka-airplane mode. Kahit may signal sa paligid, hindi makapasok. Hindi tumatanggap. Ang tanong, bukas ba ang puso mo sa Diyos o matigas na parang bato? Sabi ng Biblia, hindi lahat ng nakakarinig ay tumatanggap. May puso na kahit anong dilig ng salita ng Diyos hindi tinatablan. Dahil pusong matigas. Number 1, ang pusong matigas ay hindi tumatanggap ng salita ng Diyos. In Matthew chapter 13 verse 19, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon ginagawa o inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So naririnig mo ang preaching, pero parang hangin lang. Pasok sa isang tenga, labas sa isang tenga. Hindi dahil mahina ang salita ng Diyos, kundi dahil sarado yung puso mo. Sa katunayan, lahat, kahit ilagay mo ang buto sa simento, hindi yan tutubo. Hindi tutubo yan. Ito, ilagay mo ito sa simento, tanggalin mo sa lupa, malalantayan, mamatayan. At kung yung buto ilagay mo sa simento, hindi yan tutubo, mabubulok lang yan. Masisira lang yan. Dahil hindi tumatanggap ng salita ng Diyos. Ang pusong matigas ay may resistance sa conviction. Napakatigas ng ulo ninyo, sabi doon sa Gawa 7, chapter 7, verse 51. Napakatigas ng ulo ninyo. Ang mga puso at tainga ninyo ay parang sa mga pagano. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. So yung bang alam mo na mali, pero pinipilit mo pa rin. Kinukonsensya ka na ng banal na Espiritu, pero sinasabi mo, okay lang yan. Kinukonsensya ka na, kinukonvict ka na ng Espiritu na alas 9 yung ating umpisa ng pagsamba. Pero dahil tinatamad ka, dahil matigas yung puso mo, kinukonvict ka na, hindi pa rin kumikilos. Dahil napakatigas pa ng puso mo. At sinasabi mo lagi, okay lang yan. Naiintindihan naman ako ng Diyos. Pero ang totoo, matigas ang puso mo. Amen? Ito yung mga taong ayaw magpabago kahit malinaw na mali yung ginagawa. Pangatlo, ang pusong matigas ay nauuwi sa pagkabulag espiritual. Sa Hebrews chapter 3 verse 13, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. So, unti-unti kang naninigas dahil sa kasalanan. Hanggang sa dumating sa point na hindi mo na maramdaman ng guilt o yung kasalanan. Nakakatakot, mga kapatid. Oo, kasi hindi mo alam na mali na pala, mali ka. Dahil pinatigas mo ang iyong puso. Amen? So, ang pusong matigas ay hindi biglang nangyayari. Ito ay proseso. So, pinaprocess yan. So, paunti-unti hanggang sa tuluyang tumigas. Ang pusong ayaw magpakumbaba, kahit anong liwanag, pipiliin pa rin ang kadiliman. Pero may magandang balita, mga kapatid. Kayang palambutin ng Diyos ang kahit
pinakamatigas na puso. Kung willing ka. Kaya suriin natin ang ating sarili, mga kapatid. Nakikinig ka ba, pero hindi nagbabago? Kinukonsensya ka ba, pero binabaliwala mo? So alam mo bang may mali? Pero tinutuloy mo pa rin. Kung oo, baka hindi problema ang salita ng Diyos. Baka ang problema ay ang puso mo. Kaya lumapit ka sa Diyos, hayaan mong palitan niya ang puso mo, hindi pa huli ang lahat. Pero huwag mo nang patigasin pa. Amen? So, number 2, the rocky heart. Yung una, pusong matigas, ngayon naman ay pusong mabato. Ito yung puso na tumanggap nga, pero hindi tumagal. Ito yung tipong blessed sa preaching, naiyak pa, pero after ilang araw, balik uli sa dati. Mga kapatid, hindi lahat ng amen ay may commitment. Hindi lahat ng amen ay may commitment. Ibig sabihin, ang pusong mabato ay mabilis tumanggap, pero mababaw. Katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa, ito po sa Matthew chapter 13, verse 20 to 21, katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa, ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumanggap nito, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Amen? So, excited ka sa simula, active, inspired, on fire. Pero dahil mababaw, konting problema lang, nawawala agad. Umaalis agad. Parang halamang na nasa bato. Sumibol nga, pero walang lalim. So, ang pusong mabato ay sumusuko kapag may pagsubok. In Luke chapter 8, verse 13, ang mga nalalaglag naman sa batuhan ay mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan, ngunit hindi ito nagugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. So kapag okay ang buhay, okay din ang faith. Pero pag may problema, persecution, rejection, trials, biglang balikwas, biglang atras. Ito yung faith na tinatawag na conditional. Sabihin mo, Lord, susunod ako basta walang hirap. Pwede bang ganon? Na may kondisyon? Dapat walang kondisyon. So, ang pusong mabato ay walang matibay na ugat sa salita ng Diyos. In Mark chapter 4, verse 17, ngunit dahil wala silang ugat, sila ay tumatagal lamang ng maikling panahon. Kapag dumating ang problema o pag-uusig, dahil sa salita, mabilis silang nalalayo. So kung walang ugat, walang tatagal. Hindi sapat ang Sunday lang. Kailangan may daily walk with God. Kailangan mayroong paglakad na kasama ang Panginoon. Ang ugat ay ang pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya napaka-importante na magkaugat tayo para malaman na sa paligid natin na meron tayong relasyon sa Diyos. Hindi lahat dapat attendance lang, kundi commitment, kailangan mayroong pangako. May pangako. May commitment. Amen? Ang pusong mabato ay hindi problema ng simula, kundi ng pagtatagal.
Hindi mahalaga kung gaano ka ka-excited ngayon. Ang tanong ay, nananatili ka pa ba? Hindi nasusukat ang tunay na pananampalataya sa lakas ng simula, kundi sa tibay ng pananatili. Kaya suriin mo ang sarili mo, mga kapatid. Mabilis ka bang ma-excite? Pero mabilis ding mawala. Tumitigil ka ba kapag may problema? May ugat ba ang relasyon mo sa Diyos o puro surface lang? O puro sahig lang? Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo susuko. So huwag kang tumigil, huwag kang umatras kapatid, magpalalim ka sa Diyos. Hindi sapat ang simula, dapat magpatuloy ka. Amen? So, pangatlo, the prickly heart. The prickly heart o yung pusong matinik. Kung ang pusong matigas ay sarado at ang pusong mabato ay mababaw, ang pusong matinik ay tumatanggap nga pero nasasakal. Ito yung puso na may Word of God, pero kasabay nito ay problema, kayamanan, at makabundong bagay na kumakain sa spiritual life mo. Sa totoo lang, hindi lahat ng namumuhay sa mundo ay talo. Pero maraming mananampalataya ang natatalo dahil sa mundo. Dahil ang pusong matinik ay nasasakal ng alalahanin sa buhay. In Matthew chapter 13 verse 22, ang binhi namang nahulog sa may matinik na halamanan ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa, sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Kasi nga, hindi ka focus sa Diyos dahil sa dami ng iniisip mo. Pera, problema, pamilya, future, at kung ano pa. Imbis na magtiwala ka sa Diyos, nag-aalala ka ng sobra. Ang pusong matinik ay nadadala ng daya ng kayamanan. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa panampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Hindi masama yung pera. Hindi masamang mayaman. Pero kapag ito na ang priority mo, doon nagiging problema. Doon nagiging problema. Tandaan po natin to. Maraming nagsisimula sa ministry pero natatapos sa pag-aaral, sa pagnenegosyo, sa paghanap buhay. Hindi dahil masama yung marami kang tinatangkilik o marami kang negosyo o marami kang ginagawa, kundi dahil napalitan yung puso mo. Napalitan ang Diyos sa puso mo. So ang pusong matinik ay nawawalan ng bunga. Amen? Ngunit dahil sa lalaan sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya ay pagkahumaling, sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso. Kaya hindi ito nakakapamunga. Yung bang active ka, present ka, nakikinig ka, pero walang pagbabago, walang bunga. Bakit? Kasi hati ang puso mo. Hindi pwedeng half for God, half dito sa mundo. Ang pusong matinik ay hindi agad halata. Baka ikaw to. Mukha itong okay sa labas, pero sa loob, nasasakal ka. Ang problema, hindi ang salita ng Diyos. Ang problema ay ang mga tinik.
na pinapayagan mong tumubo sa puso mo. Hindi ka mawawalan ng Diyos dahil sa mundong ito. Pero mawawalan ang bunga mo kapag pinili mo ang mundo. Muli, suriin po natin ang ating puso. Ano ang iniisip mo? Diyos o problema? Ano ang mas mahalaga? Kayamanan o kabanalan? May bunga ba ang buhay mo o puro lang activity? Tanggalin mo ang tinik, mga kapatid. Bago ka tuluyang masakal nito, alisin mo ito sa puso mo. Amen? Number 4, the heart that is tender to God. Ang pusong malambot sa Diyos. The heart is tender to God. Ito yung pusong malambot sa Diyos. Pagkatapos nating madinig, yung tatlong klase ng puso na may problema, matigas, mabato, matinik, ngayon naman ay dumako po tayo dito sa pusong kinalulugdan ng Diyos. Ang pusong malambot sa kanyang tinig, ito yung pusong marunong makinig, mapagpakumbaba, at magpabago. Hindi hinahanap ng Diyos dito ang perpektong tao. Ang hinahanap niya, ang pusong handang magpasakop. Ang pusong malambot ay mabilis makinig sa tinig ng Diyos. So kapag nagsalita ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi ka dapat nagdadahilan. Hindi mo dapat sinasabing, bukas na lang ako magbabago. Ang pusong malambot ay agad tumutugon. Ito nga yung sabi sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen? So, ang pusong malambot ay mapagpakumbaba. Ang taong may malambot na puso ay marunong umamin ng pagkakamali. Tama po ba? Marunong umamin ng pagkakamali. Hindi siya defensive. Hindi yung palagi niyang pinagtatanggol yung sarili niya. Ma-please ka lang. Hindi ganun. Dapat meron kang pusong malambot. Hindi siya palusot ng palusot. Marunong siya magsabi ng, mali ako. Mali ka. Dapat ganun. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, mali ako. Dapat ganun tayo. Kahit sa kapwa mo, kung mali ka, dapat aminin mo, magpakumbaba ka na mali ka. Huwag ka na magpalusot, huwag mo nang idepensa pa yung sarili mo. Dahil ganun din lalabas. Ikaw pa rin yung mali. Kaya, magkaroon tayo ng pusong malambot. Yung mabilis makinig sa tinig ng Diyos. Ang pusong malambot ay namumunga ng pagbabago. Sabi sa Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Amen? Kapag malambot ang puso mo, may transformation. May transformation. Hindi ka na katulad ng dati. May bunga ng repentance, may bunga ng obedience, may bunga ng holiness. Ito yung pusong gusto ng Diyos. Amen? So, hindi mahalaga kung dati kang matigas, mabato o matinik. Ang mahalaga ay handa kang hayaan ang Diyos na baguhin ang puso mo. Ang Diyos ay dalubhasa sa pagpapalambot ng pusong bato. Ang pusong nagpapakumbaba sa Diyos ay pusong hindi kailanman tatalikuran. Ang tanong, madali ba akong turuan ng Diyos? Marunong ba akong tumanggap ng pagsuway? May tunay bang pagbabago sa buhay ko? Amen? Kayang palambutin ng Panginoon ang puso mo. Ito yung lagi mong ipanalangin sa Diyos. Amen? Sige po, palakpakan po natin si Lord. At number 5 na.
Pero nakaka-tense dahil mukhang malapit na. Masarap pala itong may oras, no? Nakaka-tense. So, number 5, the pure heart o ang pusong malinis. Matapos nating marinig ang pusong malambot, ang susunod ay ang pusong malinis. Hindi sapat na malambot ka lang. Tama po ba? Kailangan malinis ka rin sa harap ng Diyos. Sa katunayan, pwedeng malambot ang puso mo, pero kung may itinatago kang kasalanan, madudumihan pa rin ito, yung ating puso. Ang tanong muli, malinis ba ang puso mo o mukhang malinis lang sa labas? So, ang pusong malinis ay kinalulugdan ng Diyos. So, Matthew chapter 5, Verse 8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Hindi pera, hindi posisyon, hindi talent, puso ang tinitingnan ng Diyos. At ang pusong malinis ay kanyang kinalulugdan. So tandaan po natin tong, ang pusong malinis ay kanyang kinalulugdan. Amen? So ang pusong malinis ay lumalayo sa kasalanan. In Proverbs chapter 4 verse 23, ang puso mo'y ingat ang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So binabantayan mo dapat ang puso mo. Iniiwasan mo dapat ang mga bagay na makakadumi dito. Hindi ka dapat naglalaro sa kasalanan. Hindi ka konting compromise lang o kompromiso lang. So ang pusong malinis ay hinuhugasan ng salita ng Diyos. In John chapter 15 verse 3, Now you are clean through the word which I have spoken unto you. So nilinis na tayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kapatid, sa totoo lang, hindi mo kayang linisin ang sarili mo. Salita ng Diyos ang naglilinis sa puso mo, sa puso natin. Kaya kung wala kang Word of God sa buhay mo, huwag kang magtaka kung bakit marumi ang puso mo. Amen? Ang pusong malinis ay hindi perpekto, pero ito ay patuloy na nililinis ng Diyos. Hindi ito nagpapanggap, kundi yung totoong lumalapit sa Diyos ay para magbago. Ang pusong malinis ay hindi yung walang kasalanan, kundi yung handang magpatawad at magpalinis sa Diyos. Muli ang tanong, may tinatago ba akong kasalanan? Marami sa ating ganito. Malinis ba ako sa harap ng Diyos o sa harap lang ng tao? May oras ba ako sa salita ng Diyos? Sabi nga sa kanta, Create in me a clean heart, O God. Create in me a clean heart, O God. And renew the right spirit within me. Ganun po, dapat ang ating puso. Kailangan malinis sa harapan ng Panginoon. So, bitawan mo kapatid yung kasalanan. Lumapit ka sa Diyos at ang malinis na puso ay pusong malapit sa Diyos. Amen? So, number 6, the humble heart. Marami na tayong napag-usapan, klase ng puso. Pero ito po ang isa sa pinaka-importante, ang pusong mapagpakumbaba. Bakit? Kasi kahit ganito kaganda ang simula mo, kung wala kang pagpapakumbaba, babagsak ka rin. Hindi ka nadadapa dahil mahina ka. Madalas nadadapa ka dahil mataas ka, mayabang ka, masyado kang proud sa sarili mo. So ang pusong mapagpakumbaba ay tinatanggap
ng Diyos. In James chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala ang mga mapagpakumbaba. Ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Ibig sabihin, kapag mayabang ka o hambog ka, kinakalaban ka ng Diyos. At kinakalaban mo rin ng Diyos. Pero kapag mapagpakumbaba ka, humble ka, binibigyan ka niya ng biyaya. Amen? Muli ang tanong, kakampi mo ba ang Diyos o kalaban mo? Tanungin po natin ang ating sarili. Kakampi mo ba ang Diyos o kalaban mo? Ang pusong mapagpakumbaba ay tinataas ng Diyos. Sapagkat ang nagmamataas ay ibaba at ang nagpapakumbaba ay tataas. In Luke chapter 14 verse 11. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mong iangat kung ikaw ay mapagpakumbaba. Diyos mismo ang magtataas sa iyo. Mas safe at mas maganda ang inaangat ng Diyos kaysa ipinipilit mo ang sarili mo. So ang pusong mapagpakumbaba ay umaasa sa Diyos, hindi sa sarili. Ang mapagpakumbaba na puso ay hindi self-reliant, kundi God-reliant. Hindi mo dapat sinasabi na, kaya ko to. Dapat mo sabihin, hindi ko to kaya, pero kaya ng Diyos. Amen? Ang pagpapakumbaba ay hindi sapat, ay hindi isang kainahan. Ito ay kalakasan na kinikilala ang Diyos. Hindi ka binababa ng pagpapakumbaba, inaayos ka nito para itaas ka ng Diyos sa tamang panahon. Muli ang tanong sa atin, mayabang ba ako? O marunong makapagpakumbaba? Umaasa ba ako sa sarili ko o sa Diyos? Marunong ba akong tumanggap ng correction? Simulan po natin mga kapatid, maging mapagpakumbaba po tayo sa ibang tao, sa ating kapwa, at lalo tigit sa Diyos. Aminin mo yung kahinaan mo, ibigay mo sa Kanya ang control. Ang pusong mapagpakumbaba ay pusong iniangat ng Diyos. Amen? Last, number 7, the heart that God truly seeks. Truly seek. So pagkatapos nating marinig yung 6 na uri ng puso na meron ng isang Kristiyano, una po yung pusong matigas, pangalawa yung pusong mabato, pusong matinik, pusong malambot, pusong malinis, at yung pang-anim ay pusong mapagpakumbaba. Pero ngayon, ito ang pinakamahalagang tanong sa lahat ng ito. Alin ang pusong tunay na hinahanap ng Diyos? The heart that God truly seeks. Hindi ang pusong magaling umawit, hindi ang pusong active sa church, hindi ang pusong magaling magsalita, kundi ang pusong buong puso sumusunod sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay naghahanap ng pusong lubos sa Kanya. Sabi sa 2 Chronicle chapter 16 verse 9, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Ang perfect dito ay hindi ibig sabihin na wala kang mali. Ibig sabihin ay buo, tapat, at lubos. Hindi hati, hindi pa Sunday lang. Ang Diyos ay naghahanap ng pusong sumusunod. Sabi sa 1 Samuel 15 verse 22, behold, to obey is better than sacrifice. Behold, to obey is better than sacrifice. Mas gusto ng Diyos ang obedience kaysa pakitang reliyoso lang. Pwedeng active ka sa ministry, pero pasaway sa utos ng Diyos. Hindi nadadala ang Diyos sa attendance. Nadadala siya sa obedience, sa pagsunod sa Kanya. Ang Diyos ay naghahanap ng pusong umiibig sa Kanya.
And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart in Mark chapter 12 verse 30. Ito ang sukdulan ng lahat, pag-ibig sa Diyos. Kapag mahal mo ang Diyos, susunod ka, magpapakumbaba ka, iiwas ka sa kasalanan, mananatili ka. Ang tamang puso ay pusong umiibig sa Panginoon. Sa pinakahuling ito, mga kapatid, isang bagay ang pinakamalinaw. Hindi problema ang Diyos sa paghahanap. Tayo yung problema sa pagpapasuri ng ating puso. Maaring effective ka, maaring active ka, pero hindi surrendered. Maaring religyoso ka, pero hindi obedient. Maaring present ka, pero hindi in love sa Diyos. Ang tanong, ikaw ba ay may pusong hanap ng Diyos? Ikaw ba yon, mga kapatid? Ikaw ba yung pusong hanap ng Diyos? Ang pusong hanap ng Diyos ay hindi yung maingay sa reliyon, kundi yung tahimik na tapat sa pagsunod. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ito na yung huling hamon sa atin sa araw na ito. Buo ba ang puso ko para sa Diyos? Sumusunod ba ako o nagpapakita lang? Mahal ko ba talaga siya ng higit sa lahat? Kung gayon, ganito ang ipanalangin mo. Panginoon, siyasatin mo ang puso ko at gawin mo itong pusong kalugod-lugod sa iyo. Hindi sapat na may puso ka. Ang mahalaga ay kung anong klaseng puso ang inialay mo sa Diyos. Amen? So kung gusto po nating maging mabungang Kristiyano, piliin natin na tayo yung taong hinahanap ng Diyos. So yun lang po, mga kapatid, ang mensahe sa atin ng Panginoon patungkol sa fruitful Christian life, soul winner. So what kind of heart do I have? Muli po, mapagpalang umaga po sa lahat at sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming pong salamat sa mensahe mong ito, sa umagang ito, patungkol sa aming puso, O Diyos. Lord, tulungan mo po kami na sa aming mga narinig, sa lahat ng mga hindi karapat-dapat na aming laman ng aming puso, Lord, ay alisin mo po ito at tulungan mo kami, Lord, na makapamuhay ng kalugod-lugod sa iyo, Diyos. Tulungan mo kami, Lord, na maging karapat-dapat sa iyong harapan. Lord, kung meron mang mga pusong bato sa amin dito, o pusong mababaw, o pusong may matinik, Lord, alisin mo po ito sa aming buhay. Hayaan mo, Lord, na kami ay maging mabunga, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na habang kami ay narito, Diyos, ay patuloy kaming maging soul winner. Panginoon, maraming pong salamat. At sa aming paglisan, Lord, sa dakong ito ng aming panambahan, Lord, katulad nga po ng salita mo sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, Lord, na manatili ang bunga ng Espiritu sa aming puso. Yung pag-ibig, yung joy, yung peace, yung patience, yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, yung gentleness, at yung pagpipigil sa sarili. Panginoon, maraming pong salamat. Selyuhan mo po ng iyong banal na dugo ang mga bunga ng Espiritong ito na aming nasa amin sa mga sandali pong ito, Diyos. Ama, pinupuri ka namin, sinasambad na dakila
sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Tim, sa napaka-praktikal na pagbabahagi ng salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo naman po ay darako ngayon sa ating communion. Ang atin pong gagawin ay manggagaling sa gitna, papunta dun sa likod, ito yung kabila. No? Huwag manggagaling kasi para hindi daw matakpan yung camera. So manggaling po tayo dito sa gitna. Puntaran. Okay, lahat tayo. Pag nakatapat, dyan na po kainin, dyan na inumin yung tinapay at saro. Okay, so hinihingi po ng bawat isa'y makibahagi ng bukal sa loob. Ang kahulugan ng ating ginagawa ay pag-alaala doon sa ginawa ng Panginoon sa atin na sakripisyo nung siya'y napako sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo kung babalikan niyo yung sakripisyo ng Panginoon, talagang masasabi mo sa sarili mo, Lord, sino ako para hindi sumunod sa iyo? Buhay mo ay inihandog mo sa akin para maligtas ako, para maging mabuting tao ako. Kaya sa araw na ito, tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami lumalapit sa inyo. Pinagkakatiwala muli ang aming buhay. Maraming salamat sa patuloy na pag-iingat nyo sa amin, physically and spiritually. Lord, we pray right now that you may bless this bread and grapes, Lord, na siyang sumisimbolo ng iyong katawan at yan yung dugo. Pagpalain niyo po ang bawat makakasalo nito, kayo ang maihayag sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po yung magsimula. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love. He lived for He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove the Savior lived. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because
salamat po sa iyong katawan na nabayubay sa krus at ang inyong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, naging dahilan ng aming kaligtasan. Patuloy po kayong mapapurihan sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras po ito, tinatawagan natin ang maglilid ng offering and tithes. Amen. Salamat po sa Word of God na narinig po natin ngayon. Salamat po kay Pastim na naghatid po sa atin ng salita ng Diyos. Ngayon po, dumako naman po tayo sa number 8 na point, pusong mapagbigay. Sinabi po sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong ani. Sa gayon, mapupuno ang iyong kamalig at aapaw ang iyong sisidla ng bagong alak. This verse remind us na si Lord ang dapat mauna sa ating buhay. Kasama na dito ang financial. When giving our tithes and offering, it is also honoring our God na ang lahat ay nagmula sa Kanya. Hindi sinusukat ng Lord ang halagaan ng ating binibigay, kundi ang puso na may pananampalataya ang kasama nito. Magbigay tayo ng may pagtitiwala. By giving our tithes and offering, we demonstrate that we trust God that He is our provider. Naway, pagpalain ng Diyos ang bawat pusong nagbibigay ng may pag-ibig at pananampalataya. Itaas po natin ang ating tithes and offering and let's pray. Lord God, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Patuloy mo pong pagpalain ng mga kamay, Panginoon, ng bawat isa na naririto, Lord, na patuloy na nagbibigay para sa mga gawain mo, Panginoon. Lord, itinataas namin sa iyo ang aming tithes and offering, Panginoon, na naway patuloy na lumago at magamit sa iyong mga gawain, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang mataas na papuri pa sa salamat sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon at sa atin pong pagtatapos bago natin to i-close in prayer. Muli, announcement, magpaiwan po ang mga young professional and dancers for their discipleship fellowship after po ng gawain. At bago natin tapusin ang ating Sunday service ngayong araw, gusto natin i-acknowledge ang presence ni Milky Cower Leocario. Sino si Milky? Yan tayo ka na. Welcome natin. Para mapag-pray dito sa harap. Dito ka na sa harap. Pag-pray natin si Milky. Okay, let's pray. Tayo po tayo lahat. Panginoon, sa oras pong ito, amin dinadalangin ang iyong anak na narito sa harapan, si Milky. Lord, salamat po sa kanyang buhay na kasama namin ngayon sa pagsamba dito po sa TLGR family. Dalangin namin, pagpalain niyo siya, ingatan niyo po ang kanyang pamilya, at higit sa lahat, lalo siyang makakilala at lumalim sa inyo sa kanyang pananampalataya. Maraming salamat po. I-bless niyo po si Milky, anuman ang kanyang ginagawa, pag-aaral man o pagtatrabaho. Panginoon, pagpalain niyo ang gawa ng kanyang kamay.
Pagpalain niyo po ang kanyang family. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless you, nak. Welcome. Mamaya po ay kilalanin natin si Melky. Okay, so sa oras na ito, tayo naman ay dumako na sa ating benediction. Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos na nananatiling tapat sa kabila ng pabago-bago naming pag-uugali, pabago-bagong sitwasyon ng buhay namin. Kayo ay tapat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isang naririto. Pagpalain niyo ang mga salita ninyo na kanilang napakinggan. Magbigay sa amin ito ng kalakasan para harapin ang mga pagsubok ng buhay. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, bawat trabaho, source of income ng bawat pamilya. Lord, i-bless nyo rin ang mga estudyanteng nagsisipag-aral, Panginoon. Bigyan nyo sila ng karunungan at i-provide nyo ang pangangailangan nila bilang mag-aaral. Gamitin ninyo ang kanilang pamilya para lalong tumatag ang buhay ng mga batang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain nyo ang bawat lalaki at babae na narito ngayon kasama po ang mga bata. Pinupuri namin kayo at dinadakila. Taas natin ang ating kamay, mga kapatid. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, patuloy na pag-iingat, pagliligtas ng Panginoong Hesus, at ang pagkasinampala ng Espiritu ay sumaating lahat. Humayo tayo na may kagalakan, may pag-ibig, pananampalataya, at pagkakaisa ngayon at sa mga susunod na araw ng ating mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. For thine is thy kingdom and thy power and thy sa Diyos ang lahat ng papuri. Sige, muli po tayong sumamba. Magpuri sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Sabayan po natin yung mga dancers. Ayan, ganyan po. Sabayan po natin si Pastor Tim. Palakpak para sa Panginoon!
umaga po sa